Ito, nakakatawa ito. Si Tolentino. Don't get me wrong ha, okay kang mag-imbestiga tol. Lalong-lalo na, kampanya ngayon, medyo tagilid ka. Next line na yan eh, okay lang, banat ka lang. Tagilid ka kasi bumalimbing ka kay Duterte, nagalit sa'yo maraming tao. Wala tayong magagawa, realidad yan eh. Di ba? Di pa-cute ka, sige, pa-expose ka. Alam natin yan. Walang pasaganang trip, pero for you to conclude na ito ay disinformation para ma-impluensyahan ng eleksyon ay, teka muna, mag-imbestiga ka muna, do not jump to conclusions. Katulad nito, pinupolitika lahat. Opo. Etong si Bobby Tiglao, na dating ambassador, di ba? Yes. Dating cabinet member yata to, kung di ako nagkakamali. Meron siyang nasabi against Congressman Frasco. Ngayon, naghain ng demanda, hindi naman niya alam na naghain, pumunta sa NBI. Can you imagine yung NBI na nasa ilalim ng DOJ, kaya't masasabi na natin weaponized and politicized na talaga ang DOJ natin. Sa Visayas nag-file, yung isang agent na naka-assign sa Visayas, pinapunta pa rito sa Maynila para ipatawag si Bobby Tiglao. Pero mo ginasusan pa nila yung agent, alam nga namang inabonohan ng agent yon. Hindi naman gagawin yon. So, pinamasahihan ng pamahalaan yon. From Visayas, pinapunta sa Luzon, dito sa Maynila, sa NBI, sa headquarters, doon sa Taft Avenue. Ay, hindi na pala sa Taft, dito na pala, sa Quezon City, ano? Oo, sa May Araneta, yan, pinapunta siya. Kasi si Bobby Tiglao ay taga Cavite. Malayo Cavite din. Province. Pinatawag nila si Bobby Tiglao. Siyempre si Bobby Tiglao, si ambassador, hindi naman sanay sa mga ganyan. Hindi naman nadidemanda yan. Matino namang kolumnista yan eh. Opo. Nitong, pwede naman siguro natin sabihin, kapatid naman natin sa hanap buhay, yung Manila Times. Opo. Matinong kolumnista yan, hindi naman nirereklamo yan kasi matalino yung mga columns niyan na wala namang libelous. Pinatawag siya, sinampina siya, pumunta daw siya dyan sa headquarters dito sa Metro Manila, dyan sa Quezon City, sa Araneta. Yes. Di pumunta siya. Nandun yung ahente ng NBI. Sir, meron reklamo sa inyo si Congressman Frasco ng cyber libel ba or libel, whatever. Sabi sa kanya, eto po, may reklamo. Sabi niya, ganun ba? Nasaan yung reklamo? Di naman siya binigyan. Ala. Bakit niyo ako pinatawag dito? Para lang ho sabihin sa inyo na meron kayong reklamo. Pambihira. Email naman. Inconvenient yun. Hindi, inconvenient not only for Bobby Tiglao, Yes. but for the government na magpapadala ka from Visayas. Ba't hindi mo na lang i-email yung headquarters dito? Tama po. Para sabihin, oy, isama nyo si Bobby Tiglao. Ba't kailangan taga Visayas pa? May ganun bang protocol? At kung may protocol na ganun, dapat itigil nyo na kasi inefficient yun, magastos yun. Correct. Hindi naman siya binigyan ng kopya. So, useless ang pagtawag sa kanya. Ngayon, ang nangyari, siyempre, hindi niya alam yung kanyang, kung anong demanda sa kanya, siyempre, tahimik siya. Hindi naman niya alam na ganun. Di wala siyang kasamang abogado. Opo. Bumalik na siya sa bahay, nag-press release ang NBI, pinatawag daw nila, may kaso daw laban kay Bobby Tiglao at pinatawag at hindi daw maidepensa ni Bobby Tiglao yung sarili niya. Paano mo didepensa? Pinress release para lamang masira si Bobby Tiglao. Ganyan ang ginagawa ng mga kritiko. Mali na. Oo, eto kita nyo eto, nakakatawa ito. Eto, nag-a-advertise sa atin ito, si Tolentino. Meron daw na mga PR companies dito na binabayaran ng China para maghasik ng disinformation para ma-impluensyahan yung May 12 midterm elections. Okay. Pinatatawag niya. Okay lang naman yan. Dahil may service agreement daw between the Chinese embassy and isang kumpanya na Infinitus for public relations. May keyboard warriors daw, chu-chu-chu, hindi maintindihan, Unang-una, ito ang puntos ko. Number 1, Alam nyo, standard practice po ng kahit anong gobyerno,
na mag-hire ng PR firms sa ibang bansa para i-push yung narrative nila. I am sure yung Republic of China na Taiwan meron dito. Ang Pilipinas, I know this for a fact. Noong panahon ni Cory, merong PR firm sa Amerika. Yung Black Manafort, Stone and Kelly. Lahat po yan, standard practice yan. Kasi ang aim ng embassy ay pagandahin yung imahe ng kanilang bansa sa ibang bansa. Correct. Kaya nga embassy, embahada yan eh. Tama. Di ba kaya nga sila naggagawa ng mga kawang-gawa, lahat ng embassy, hindi lang Chinese embassy, nagkakaroon sila ng mga party para sa mga opisyal ng gobyerno. Yes. Di ba may mga van d'honor sila? Yes, Pagka yung mga Independence Day nila, iniimbita nila. Opo. Yung mga leading, hindi lamang yung public officials, kundi mga prominenteng mga mamamayan. Dignitaries, Halimbawa sa yes. Pilipinas, ako, nakaka-attend ako dyan sa Malaysia, sa Spain, yan, mga van d'honor ang tawag dyan. Yung tinotoast. Opo. Yung Independence Day, tuwing Independence Day sa Republika ng Estonia, na imbita ko yan sa Indonesia. Yan. Even sa US Embassy, noong panahon ni Mayor Lim, naimbita kami dyan kahil mayor siya. Yes. Nasasama kami bilang closest staff niya. Yan, ganun talaga yan. May mga naratiba. Yung uncle ko, si Rudy Topacio. Nakalimutan ko lang yung J. Walter Thompson. Yes. Ang kanyang PR firm. Wala na, yumao na si Uncle Rudy. Ano yan, magaling na bahista yan. Tumutugtog yan doon sa executive band kasama ni na Raul Manglapus. Wow. Yung may executive band, di ba? Yan. Opo. Na ngayon, ang leader na ay yung anak ni Manglapus, si Francis, anak ni Raul Manglapus. Opo. Yung J. Walter Thompson, nire-retain niya ng US Embassy para yung mga gustong ipaabot ng US Embassy sa Pilipinas, PR, Yes. ay magawa. Kasi hindi naman kaya ng mismong embassy, okay? Tama po. So, tignan muna natin kung ano yung disinformation na yan. Huwag kayong padalos-dalos. Okay lang mag-imbestiga. Don't get me wrong, ha? Okay kang mag-imbestiga, tol. Lalong-lalo na, kampanya ngayon, medyo tagilid ka. Ano naman yung mga style na yan, eh? Okay lang, banat ka lang. Tagilid ka kasi bumalimbing ka kay Duterte, nagalit sa'yo maraming tao. Wala tayong magagawa, realidad yan eh. Di ba? Di pa-cute ka, sige, pa-expose ka. Alam natin yan. Walang pasagan ng trip, pero for you to conclude na ito ay disinformation para ma-impluensyahan ng eleksyon, ay, teka muna, mag-imbestiga ka muna, do not jump to conclusions. Pangalawa, ito ayaw na ayaw daw natin na ang China ay nakikialam sa eleksyon. At tama naman, walang bansa na dapat nakikialam sa ating eleksyon. Pero bakit ito? What this? What this? Bakit nag-anyaya tayo ng mahigit 200 mga puti, mga Europeans, para mag-observe ng ating eleksyon? Hindi lamang mag-observe ng ating eleksyon, kundi pakialaman yung ating mga news para sabihin daw kung ano yung disinformation, misinformation. Ito, basahin ko Ayan the EU's methodology covers all phases of the electoral process. Ibig sabihin, titignan nila yung ating botohan from legal frameworks and campaign financing to voter registration and media roles. Ibig sabihin, pinapayagan natin itong mga puti na tingnan, ay, mali yung ginagawa ng media nyo. Ito tama, ito mali, ito good information, ito misinformation. Mag-oobserba kami. Hindi ba insulto yan sa COMELEC natin? Para sinasabi, oy, kung walang mag-o-observe sa inyo, papalpak kayo. Kung ako, si Garcia, mumurahin ko yung nag-imbita rito Grabe. Kung siya nag-imbita, napakamali naman niya. Para sinasabi niya, wala kaming kakayahan i-monitor ang eleksyon. Kaya kailangan may magpasok kami ng mga Europeans dito. Anong klaseng dignidad ba meron tong bansang ito? Ang Singapore ba nag-imbita ng mga banyaga doon sa kanya para mag-observe ng eleksyon, para sabihin kung tama o mali yung eleksyon? Di ba? Wala!